Okay po, topic natin ngayon, masikip ang dibdib, naninikip ang dibdib, hirap huminga. Meron po kasi nagtatanong sa akin eh. So, bibigay ko sa inyo yung 10 possibilities. Pag sumasakit ang dibdib nyo, masakit, masikip, parang hindi komportable, hirap huminga. Pag makikinig po kayo maigi, sa tingin ko malalaman nyo kung ano malamang ang sakit nyo. Pero syempre, ang gagawin natin, doon tayo sa most common muna. Doon tayo sa mas madalas makita. Okay? Para hindi tayo malito. Kasi pa nag-google lang kayo, malilito kayo. Matatakot kayo pa nag-google kayo. So, gawin natin yung ano mas common. Okay? Ang number 1, most common na nangyayari, bakit masikip, masakit ang dibdib, is muscle pain. Sa buto lang, muscle or bone pain, o sa ribs lang. Pag ituro mo sa isang daliri, matuturo mo yan, masakit. Ang tawag po namin dyan, costochondritis. Pwede po kayo mag-comment ng tanong nyo, masakit ang dibdib. So, pag costochondritis, may rib pain lang. Bakit? Baka lagi nakayuko, nakukuba, natulog, nakahiga, nakaside, o yung hindi lang maganda yung posture. So, common yon, walang problema doon. Muscle pain lang yon. Yung iba natatakot, baka heart attack. So, yan ang most common. Lalo na kung kayo ay bata pa, less than 30 years old, babae, lalaki, o walang risk factor, hindi naman naninigarilyo, walang high blood, masakit dibdib, baka muscle pain lang yan, huwag nyo napansinin. Okay? Number 2, cause ng masakit ang dibdib. Ngayon, meron tayong mga itatanong. Kaya mo ba ituro? Pag kaya mo ituro sa isang daliri, tulad ng sinabi ko, muscle pain yan. Tapos tatanungin natin, huminga ka ng malalim. Pag hinga mo ba ng malalim, lalong sumasakit o hindi sumasakit? Okay? Pag huminga ka malalim na sumasakit, pwedeng muscle pain, rib pain, nag-expand ka, or pwede ring sakit sa baga. Kasi humihinga eh. Tapos may masakit eh. Pwedeng baga yon. Although mas rare yon. Ito yung number 2 na possibility, mga pneumonitis. Baka may infection sa baga, pneumonitis. Pero ito, medyo mas matanda yung pasyente. May konting ubo-ubo. Medyo mas mukhang may sakit. Baka may plema konti. Mas nakakunot ng noo. So, pwedeng may lung problem, pwedeng pneumonitis. Pangalawa yon, kung may ubo. Pero yung pinaka-common number 1 is muscle pain. Hayaan mo lang, huwag ka na uminom ng gamot. Mawawala din yan. Number 3 cause na masikip ang dibdib. Nangyari ito sa akin last week. Masikip. Alam niyo ano yung number 3? Galing sa tiyan. Pwedeng gastritis, nangangasim ang tiyan. Pwedeng GERD, gastroesophageal reflux, acid din na tumataas. Acid reflux, gastritis, o pwedeng ulcer. Di ba? Galing yan sa tiyan. Pero ang masakit yan, dibdib pa rin. Kasi yung sa stomach, umaakyat eh. Umaakyat sa esophagus. Para sa akin, pag kumain ako ng... Kayo po, baka meron kayong kinakaing pagkain. Ako kumain ako ng orange eh. May nagregalo sa akin. Pongkam. Pongkam, okay naman talaga. Pero bawat kain ko ng pongkam na yon, nangangasim talaga. Oo. Tsaka yung mga tacos, yung mga taco, yung chichirya na taco na very spicy. Pag yun na kinain ko, laging acidic. So, depende sa inyo. Yung iba sa pinya o sa orange o may certain foods na kung saan kayo nangangasim. So, pag galing sa stomach ang problema, gastritis, GERD, o indigestion, impatcho. Impatcho naman dito. Para hindi ka makahinga, may bara. So, ano ang gamutan sa gastritis or itong nangangasim? Very uncomfortable to, nakakatakot. Una, pwedeng hot water lang. Inom ka lang ng hot water, okay? Para bumaba, para ma-relax, mahugasan yung acid. Para din sa gastritis and GERD, dapat nakatayo lang. Huwag kang hihiga, lakad-lakad muna. Okay? Pero meron akong secret na gamutan, home remedy sa gastritis and GERD. Wala to sa libro eh. Ginagawa ko lang. Minsan napapansin ko lang ewan ko kung ako lang to. Meron din kasi akong irritable bowel eh. So,
Pag maasim siya, na parang maasim, subukan nyo umutot or dumumi. Umutot or dumumi. Bakit? Kasi konektado yan from stomach to small intestine, large intestine, palabas. Parang traffic yan Traffic mula kain, baba sa esophagus, yan, baba. Ngayon, kung constipated ka, barado yung large intestine mo, may mga dumi, o mabagal yung galaw ng small intestine mo, ang daming mga hangin-hangin. So, pag nakautot ka, pag nakadumi ka, so mawawala yung traffic sa dulo. Nawala yung traffic sa large intestine mo, lumabas na yung dumi. Yung hangin sa small intestine, bababa na sa iuutot mo na. 'Di ba? Kaya yung acid mo dito na barado, bababa na siya. Sa akin ganun, pag nakadumi, nawawala yung acid. Parang very uncomfortable, parang barado. Subukan nyo. Okay? So, paano madudumi? Di galaw-galaw. Tapos, increase water. Yan ang treatment ko sa acidic. Number 3 na. Tandaan nyo na. Balikan nyo na lang. Hindi nyo ma-pick up. Number 4, pag masakit ang dibdib, ito, bilang cardiologist at internist sa experience ko, tingnan mo yung dibdib. Buksan mo yung baro. Tingnan mo sarili mo. Baka meron kang, baka may pasa. Baka may herpes zoster, may rash. Meron kami dating resident, dati chief resident ako, tsaka chief fellow. Tumawag sa akin, heart attack, doc. Punta ako sa emergency room. Lahat ng gamot niya, pang heart attack, aspirin, cardiac. May monitor, may ganyan-ganyan. Lahat na, kompleto. Lahat na ng gamot, statin. Nakita ko yung babae, parang masakit lang ang dibdib. Sabi ko, buksan ang baro. Diba? Tanggal. Pag tanggal ng baro niya, may herpes zoster siya, ganito kalaki. Herpes zoster, ganun kalaki. Yung rashes na parang galit na galit. So, hindi siya heart attack. Masakit ang dibdib niya. Meron siyang lumalabas na infection doon. May nagnanana doon. So, tingnan yung dibdib. May pasa ba? Baka meron lang nasa labas. Okay? So, yan ang kailangan niya. Clinical eye yan Number 5 na possibility. Okay? Dito na sa mas serious. Yung syempre sakit sa puso. Bara sa ugat sa puso. Diba? Ito yung papuntang angina at heart attack. Yan ang number 5 possibility. Pero ako kasi, makikita mo naman sa mukha. Diba? Kung kayo ay batang babae, 30 years old, o nakipag-away sa boyfriend, masama loob, masakit ang dibdib, wala yon, muscle pain lang yun. Hindi ko iisipin na halos wala kang chance na may sakit ka sa puso, baka 0.01%. Pag heart disease, makikita mo sa itsura. Edad 40, 50, 60 years old, mataba, usually high blood sila. Usually diabetic. Usually, makita mo, mas may edad, mas kunot ang noo, alam mong kabado siya. Ibig sabihin, naninigarilyo to, minom ng alak, hindi nagpapacheck up, ang daming matatabang kinang. Guilty siya Kaya alam niya, masama na to. Lahat ng pagod ko, stress ko, lumabas na. Kaya isang tingin pa lang namin na sa itsura, sakit sa puso yan, malaking chance. So, nakita sa itsura. So, kung ganun ang mga risk factors mo, pwedeng may sakit sa puso. Matagal na high blood, mataas cholesterol. So, yan, heart disease. Siyempre, papacheck sa may mga ECG, echo, may mga treadmill test, at yung gamot para sa puso. First aid sa heart attack, aspirin. Tsaka dalhin sa hospital, relax lang. Oxygen. Okay? Number 6, cause ng masakit ang dibdib. Dito na tayo sa medyo paiba-iba. Number 6, minsan kasi yung gallbladder natin nandito lang sa kanan banda rito lang sa baba So minsan sinusure ko na yung masakit sa iyo dibdib, mamaya banda rito sa may baba lang konti sa kanan, pwedeng gallbladder stone. Yung ulcer kanina banda sa sikmura, diba? Pero yun ang in-example ko. Tsaka yung gallbladder stone hanggang likod masakit dito sa taas. Dito sa palikpik ng yun, gallbladder stone yun, papa-ultrasound. So yun din, pwede ring dibdib yun, malapit-lapit na yun. Number 7, cause, di ba, bawat organ na tinutuloy-tuloy. Number 7, balik tayo sa lung problem.
Pwede rin masakit ang dibdib yung mga may sakit sa baga na hirap huminga. Yung mga may hika, yan. May emphysema, may COPD. Sa hingal nila, sumasakit ang dibdib. Pwede po yun. So, may history sila ng hika. Kita mo, lumalaki yung ilong nila, yung alar flaring, lumalaki-laki yung ilong, tapos gumagamit ng muscle nila to, galit ng galit to, hingal na hingal. Pag x-ray, may finding. So, yun, lung problem. Pwede rin. Manikip ang dibdib. Punta na tayo sa 8, 9, 10. Okay? Unahin ko na lang muna yung 8, yung madali-dali. Number 8, na hindi delikado, nervous, anxiety. May nervous lang siya, kaya nahirapan huminga. Diba? Minsan may mga dramatic actress or actor, di ba? May taong nervyoso eh. Ang tanong ko sa kanila ganito, nanay mo ba nervyosa? Oo, nanay ko nervyosa, konting kalabog lang, nanginginig na, takot na, nawawala na sa sarili. Oo, namana mo. Kasi magulang mo nervyoso, nervyosa, nagagaya ka bilang bata. So, pwedeng yun lang. Number 8 din, ito naman hindi delikado, meron ding mga malinggaring. Alam niyo ano malinggaring? Malinggaring is fake na sakit. Kunwari lang. Yung mga drama lang. Siguro, iniwan ng boyfriend o girlfriend, ayaw magpaiwan, ay masakit dibdib ko, malala na ako. Dapat magbalikan tayo. Kundi, sige ka, mamatay na ako. May mga ganun. May mga dramatic. So, pwedeng nervyos, pwedeng anxiety, pwedeng hindi tunay, malinggaring. May mga ganun. Number 9, number 10, last 2, ito yung rare, bihira, pero very, very serious. Okay, ako kasi internist cardiologist, hanggang dito sa malalim, sinasabi ko pa rin, pero malabo na ito ang magiging sakit nyo, kung masakit ang dibdib nyo. Pero may nakita na akong ganito. Number 9 na malala is aortic aneurysm, thoracic aortic aneurysm. So, ang bara niya, hindi sa puso mismo, yung aorta dito. Yung malaking ugat. At pag yun ay bumubuka, masakit ang dibdib. Tsaka itong masakit na dibdib na to, talagang kahit bigyan mo ng gamot para sa puso, hindi gumagaling. Yan ang sign nito, warning sign. Binigyan mo na ng aspirin, nitrates, pampabuka sa puso, hindi nawawala yung sakit, thoracic aortic aneurysm. CT scan. Ibig sabihin, yung pinakamalaking artery, bumubuka. Okay? May ganitong sakit. Oo, delikado to. Usually, may high blood yun. Okay? Merong mga high-profile case noon ng mga politiko. Hindi ko nalang babanggitin kung sino. Number 10, last na delikado, chest pain din to. Pero rare naman to eh. Very rare. Pero kami kasi kailangan alam ko lahat eh. Ayaw mo ma-miss eh. Kahit 1 in 10,000 lang ang chance nito, kailangan alam ko. Number 10 is pulmonary embolism, which is very rare. Pulmonary embolism, usually may manas sa paa, maraming varicose, may maga. Tapos yung dugo na galing sa paa, nagbuo, siguro may manas. Nagbuo siya, o laging nakahiga, hindi gumagalaw, may stroke, o bagong opera. So, yung nagbuo yung dugo sa paa, aakyat. Pag akyat mula sa venous system, magbabara sa lungs. Pag nagbara sa lungs, mamamatay yung part ng lungs. Masakit din sa dibdib yun. Hindi rin makahinga yun. Ito mga deadly. Ito deadly. Pulmonary embolism, deadly. Pero magagamot. Thoracic aortic aneurysm, deadly din to. Pero yung mga more common, hindi naman deadly itong iba. Kaya tulad na sinasabi ko, rare lang naman to, malabo naman ito. Pero kailangan ko sabihin, kasi gusto natin for everyone, for completion. Pero most likely, yung mga muscle pain, gastritis, yan ang common, sugat-sugat, tapos chest pain, heart disease, kung talagang nakita mo, medyo mataba at may risk factors. Okay? Sana nakatulong tong video ko. Tingnan nyo lang kung meron kayong masikip ang dibdib, masakit ang dibdib, o iba ang pakiramdam. Isa dito sa 10, 99.9% ang sakit ninyo. Saan po nakatulong tong video? God bless po.